Okay? Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Okay. Kaya medyo malayo hindi ako gano'ng sanay. Gusto ko yung mas malapit. Yan. Kaya lang Okay. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay benefits. Yan. Benefits of the new birth. Napakahalaga ng benepisyo. Salamat sa Lord dahil itong topic na po ay nangyayari at lagi ko pong isinesya. Siguro bago tayo tuloy-tuloy, manalangin muna tayo sa Panginoon. Panginoon, kami pinagpapasalamat sa hapon nito, sa araw na ito. Salamat po sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan, at patuloy po lumalaway sa bawat sa amin. Marami po namin, paunahan mo muli kami, lahat po ng aming pag-aaralan ng mga salita. Hindi lang po namin mga pag-aaralan, kundi magtuloy-tulayan sa bawat araw, bawat minuto, sa galang lumabog po Panginoon ang aming buhay na spiritual sa iyo. Magawa namin kung ano yung nais mo sa buhay ng bawat sa amin. Maraming salamat po sa iyo po ang salamat in Jesus' name. Natin magsabi na, Amen. Hallelujah. Benefits of new birth. Ano ba yung sabihin ng benefits? Yan. Benepisyo. Di ba? Benepisyo or pakinabang. Pagka ba kumukuha ka ng SSS, di ba tinatanong kung ano yung benepisyo? Sino ang benepisyo mo? Kunwari, kukuha ka ng insurance. Sino yung nilalagay mong benepisyo? Sino? Asawa. Kalimitan, di ba? Asawa, anak, ibig sabihin, mahal mo sa buhay, para ka mag-anak mo. Hindi ka kumukuha ng benepisyo na ibang tao. Ang benepisyo ay yung malapit sa iyo, siyempre, kalimitan, asawa, anak. Yan ang kalimitan, nilalagay. Pagka ikaw ay mga naglalagay ng benepisyo, tingnan ko lang yung oras. 2:22. Para tingnan natin. 2:22. Ayan. Benepisyo, napakahalaga po ng benepisyo. Kasi kanina, pinag-aralan po natin ang new birth. Ngayon, pagka ikaw ay kumilala sa Panginoon, ano po yung nangyayari? Ganun lang ba? Tapos lang ba na kumilala tayo sa Panginoon pero walang nangyayari? Dapat po merong benepisyo. Alam niyo po, sino po ba yung tinanggap natin? Si Lord, di ba? Si Jesus. Sino ba si Jesus? Son of God. Sino pa? Sa ating pong pag-aaral, sabi ko nga, He is omnipotent God. Alam niyo po ano ibig sabihin ng omnipotent? Omnipotent. Omnipotent God. Siya po ay makapangyarihan. Omniscient. Or omnipresent. Di ba? Yan po yung katangian ng Diyos. Yung omnipotent po, makapangyarihan po ang Diyos. Siya po yung ating tinanggap. Ano po ba? Ang tanong, sino po ba yung tinanggap natin? Si Pastor po ba? Hindi. Di ba dapat si Jesus? Maraming tao kasi, kumisa ang tinatanggap ay yung tao. At nangyayari, doon nagiging nakaka-focus. O kaya, siguro, yun yung kanyang sinusundan. Huwag po. Ang sundan po natin ay si Jesus. Kasi si Jesus po, si Lord yung ating tinanggap. Siya po yung makapangyarihan Diyos. Amen po ba? Sabi po dito sa John 1:12, parang wala dyan sa slide, dinagdagan ko po. John 1:12, sabi, but as many as received Him, to them gave the power to become the Son of God, even to them that believe on His name. Isang bagay pala, sino yung tinanggap natin ulit? Jesus, di ba? Siya po yung makapangyarihan Diyos. Ngayon, kung siya pala yung makapangyarihan, paano tayo na tinanggap natin siya? Parang medyo
di ba magiging kilala ka rin, magiging makapangyari pa rin, dumala ka sa isang lugar, o anak ni Marcos yan. Di ba? Kumaga pararaanan ka. Kasi nga, tinanggap natin ang Panginoon, siya yung makapangyarihan. Ganun din. Kailangan po sa ating buhay, tingnan natin sino pa yung ating tinatanggap. Mahalaga po yun. Ngayon, pag tinanggap natin, si Lord pala, tinanggap natin, ngayon, sino ba siya? Siya yung makapangyarihan Diyos. Siyempre, anak niya ako, ano yung nangyayari sa akin? Sabi doon, He gave the power to become children of God. Binigyan pala tayo ng power. Ayun po ba? Ano ba yung power? Ayan, number one, power. Marami pong tao ang naghahangad ng power. Gusto nila ng kapangyarihan. Kaya ngayong iba, anong nangyayari ay kumakandidato. Sorry po sa mga naglalay, hindi naman lahat. Kalimitan, dahil pumapasok sila sa tinatawag na politician or kaya kumakandidato dahil gusto nila magkaroon ng power. Yung iba, ginagawa ko nga, isinasanda pa yung kanilang buhay para lang magkaroon ng power. O kaya gumagastos ng napakaraming pera para magkaroon ng power. Marami pong ibig sabihin kung power lang. Marami pong ginagawa ng ibang tao dahil magkaroon lang siya ng power. Kasi pag may power ka, maraming madaling pasunodin ang mga tao. May power ka eh. Ngayon, dito sa Lord, nung tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon sa ating tagapagligtas, binigyan tayo number one, binigyan tayo ng power. Ngayon, ano ba yung power na ito? Yan. Ano ba yung power? Kapangyarihan. Sabi yan, sinasabi ng salita ng Diyos, ito po, dinagdagan ko na lang po. Sabi po sa John 16:33, napakatagumpayan na. Sino ba yung maranas ng pagsubok? Yung maranas na? Sabihin natin, kailan tinanggap po ang Lord, dumami yung pagsubok. Nakakaranas ba tayo ng gano'n? Yung tinanggap po ang Lord, dati naman wala akong problema. Ngayon, nung tinanggap ko ang Diyos, naging nakakilala ko sa Panginoon, para dumami yung problema. Di ba? Nakakaranas pa kayo ng gano'n? At kumisan, yung problema yan, talagang paano sunod-sunod. Ano po, alam niyo ba, sabi ng John 16:33, wala po, ayaw na pala. Sabi dyan, I have told you these things, so that in me, you may have peace. Kumbaga, sa Panginoon pala, mayroong kapayapaan. Kung dati, ang buhay natin ay magulo, dahil wala pa tayo sa Panginoon, pagka wala sa Panginoon ang isang tao, ano yung kanyang buhay? Di ba magulo? Sabi ng Panginoon yan, I have told you these things, so that in me, you may have peace. Sa Panginoon pala, meron tayong kapayapaan. In this world, you have trouble. You will have trouble. Sa mundo talaga, tanong ko, ang mundo po ba ay mabuti? Ang mundo po ay masama. Hindi po pabuti. Kaya dito sa mundo, marami pong trouble, iba't ibang klase. Sa panahon po natin ngayon, napakarami ng sakunang nangyayari. Kung manonood po kayo ng mga FB, o sino man yung mga nasa
problema, alam po ng Panginoon yan. Kasi all-knowing siya. Sabi po ng Panginoon, He is omnipresent. Ano ba yung sabihin ng omnipresent? Siya po ay nasa lahat ng tao. Masabihin natin, kahit saan mo pumunta, alam po ng Panginoon yan. Hindi tayo makakatakas sa Panginoon. Ngayon, dito sa ating pinag-aaralan, mahalaga po. Tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon sa likas ng pagligtas. Binigyan po tayo ng power. Kasi nga power, tinanggap natin siya dahil sa iyong kapangyarihan, meron na tayong power. Hindi po kilikili power. Tingnan mo nga yung katabi. Hindi po yun. Mahalaga po sa buhay natin. Joke lang po Kung tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon sa sarili ng pagligtas, meron tayong kapangyarihan. Sabi pa rito, meron tayong nilagyan ko po kasi ng mga verse. Kasi nakasulat. Binigyan tayo ng authority. Wala kasi yung verse kaya nilagyan ko. Authority, Luke 10:19, I have given you authority to trample snake and scorpion and to overcome all the power of the enemy. Dito po yan, dinagdagan ko ng mga verse kasi walang verse. Binigyan tayo ng authority na ano lang yung gawa ng away, pwede natin sawayin. Nung wala tayo sa Panginoon, hindi pa tayo tumatakbo sa Panginoon, ginagalaw ba tayo ng diablo? Kaya nasasabi natin, kailangan mo tumatakbo sa Panginoon para dumami ang problema mo. Bakit? Kasi nga, kakampi natin siya. Ayun ba? Kakampi natin ang diablo. Kasi nga bakit? Hindi tayo ginagalaw Ngayon, kung kumilala tayo sa Panginoon, bilang Panginoon sa sarili ng pagligtas, nagkaroon tayo ng problema. Sabihin natin, dumadaan tayo sa trouble. Kasi nga bakit? Alam ng diablo, nalaan na lang tayo sa tama. Ngayon, ang ginagawa niya, Ginugulo. kaya nagkakaroon tayo ng trouble ngayon. Kaya masasabi natin, normal lang, hindi nagkakaroon ng problema para sa Panginoon. Kasi lalo kumakampi tayo. At dyan, sinasabi dyan, nagkakaroon tayo ng authority and power. Kasi, dahil giving you authority to trample, snake, and scorpion, all the power of the enemy. Lahat ng gawa ng away, pwede natin sawayin. Di ba? Kasi may power na tayo Dati, yung kaaway, talagang nasasakot tayo. Kasi dati sinasabi ng salita ng Diyos, siya yung ating ama. Ang diablo. Ngayon, nung nakakilala tayo sa Panginoon, siyempre, kailangan natin ng holiness, righteousness, lumalakad tayo sa tama, doon tayo na binubulag. Ginagawa lang, hindi maganda ng kaaway. Pero, ang good news, meron tayong power and authority. Pwede natin sawayin. Amen po ba? Sawayin natin lahat ng gawa ng kaaway. Talaga na naman. Oo nga, 30 minutes na. 30 minutes pa lang ako, isa pa lang. Okay. 30 minutes pa? Oo, 30 minutes pa lang ako. Idulasan ko Pangalawa, ito yung maganda. Una, yung tinanggap mo sa ang Panginoon, meron kang power. Nagkaroon ka ng power. Magagawa mo na ang lahat ng bagay. Sawayin ang lahat ng gawa ng kaaway. Pangalawa, dapat meron tayong fruitfulness. Lagi ko sinasabi, pag tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon sa sarili ng tagapagligtas, hindi pwedeng hindi tayo magpunga. Amen po ba? Kung tinanggap mo ang Panginoon sa iyong sarili, gusto ko lumapit. Lalapit lahat kasi sarili ako malapit. Mahalaga po yung puro. Amen po ba? Tinanggap natin siya Kasi, sino po ba ang Lord? Si Jesus. Siya po ay banal. Amen po ba? Ngayon, pagka siya banal, ayaw niya na masamang gawain. Kasi banal na siya Ang gusto niya lagi, ang gusto niyang gawin natin ay yung nakalululot sa kanya, yung sabihin mabuti. Ngayon, kailangan po na
Bilisan ko na lang. Ano po sinasabi sa fruit of the Spirit, sa Galatians? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ibig sabihin, nung ikaw ay wala ka sa Panginoon, dati mong wala kang pag-ibig, wala kang kagalakan, wala kang patience, di ba? Wala kang kindness, walang goodness, wala kang pagpipigil sa sarili. Nung tinanggap mo sa Panginoon, dapat mayroong nagbabago. Amen po ba? Bakit nagbabago yung buhay natin? Bakit? Ayun na po kaliwanag. Tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon sa sarili ng pagtutas. Asa sa atin ang banal na Espiritu. Ano yan? Ibig sabihin niya, fruit of the Spirit. The Holy Spirit lives in us. Ngayon, dapat mag-manifest. Ano ba yung mag-manifest? Yung bunga. Yung fruit. Love. Dati hindi ka nagmamahal. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dati hindi ka nagpipigil sa sarili mo. Dire-diretso ka kung ano yung sasabihin mo. Kaya talagang inis ka na. Talagang nagagawa mo kung ano yung bagay. Ngayon, nung nakakilala ka sa Panginoon, nakapagtitimpi ka na. Amen po ba? Napipigilan mo na. Kung may isa naman, hindi ko sinasabi ng perfecto. Hindi ko sinasabi ng perfecto. Lahat po tayo nagkakasala. Kaya lang, tayo nakagawa ng isang bagay, naalala naman natin, ito yung mali pala. Doon tayo nagkakaroon ng paghingi ng tawad sa Panginoon. Pero kung wala tayo sa Panginoon, anong ginagawa natin? Bahala sila, basta ako. Ito yung gagawin ko. Di po ba? Eh ngayon, ang ginagawa natin, gagawin na natin kung ano yung kalooban ng Lord. Fruit of the Holy Spirit. Yan po yan. Pangalawa, ay yung tinatawag ng disciple. Kasi, binibilis ako ito po. Disciple. Pagka ikaw ay kumilala sa Panginoon, hindi mo pwedeng hindi i-share. Bakit? Nakikita po yan sa buhay natin. Nagiging testimony ka. Hindi pa pwedeng share mo yung kapatid mo, kapitbahay mo, tapos mamaya iinom ka. Tol, pare, inom tayo. Pero sinishare mo na salita ng Diyos. Ano kaya? Pakikinig kaya? Hindi. Tapos, kapitbahay mo, paano yung sinusumbong mo, paano yung chismis mo, makikinig kaya sa'yo, mamaya, sishare ka na ng salita ng Diyos, makikinig kaya? Di ba hindi? Kailangan makita mo na sa atin. Para, hanggang sa ganun, magkakaroon tayo ng disipulo, yung pangalawang tinatawag ng fruitfulness. Makakakilala siya, gagamitin ka ng Panginoon para makakilala po ang iyong kapitbahay, kapatid, kaibigan, sino man po yan. Makakakilala sa Panginoon. Gagamitin ka. Yan po yung pangalawang benepisyo. Kaya tayo, tumanggap sa Panginoon, hindi natin sasarilinin. Kasi maraming tao, o kaya sinasabing Kristiyano, nasasarili. Hindi po dapat, makikita po yan bilang isang testimony. Testimony sa atin. Ano sinasabi ng Revelation 12? Pagdating po natin sa langit, ano po yung ihusga sa atin ng Panginoon? Pakikita ng Panginoon sa Revelation 12. Ano sabi doon? Yung pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi tinanggap natin siya. Pangalawa, ano yung nakasulat doon? Yung word of testimony. Kailangan, meron ginagawa ka, hindi pwede tumugad ko sa Panginoon, wala kang ginagawa. Kailangan, meron tayong testimony po sa akin. Ano yung testimony? Na dating ganito ka, pero binago ka sa Panginoon. Ako dati umanginom, pero ngayon hindi na. Dahil hindi ako na ako. Yan po yun. Okay, pangatlo. Medyo 20 minutes balian. 10 minutes pa. 10 minutes pa. Ay, 9 minutes pa. Yan. Fruitfulness. Yan. Alam may oras ni Kasi. Pangatlo, ay merong gifts. Alam niyo po, sinasabi sa salita ng Diyos, sa 1 Corinthians 12, meron pong 9 gifts. Kung kumita, ay merong 9 fruits of the Holy Spirit, pero meron naman 9 gifts. Ngayon po, yung 9 gifts na yan, kung pag-aaralan po natin, kulang kami sa araw. Kasi nung nag-aaral kami sa Bible School, napakahaba po niyan. Halos, dati pinutulong ng Bishop Dante, halos
po knowledge, hindi po wisdom, hindi po prophecy. Siya po yan. Kaya, pagkaalala po natin, maubos po yung oras ka. Di ba, 8 minuto na lang. Ang ibig sabihin po rito, bago kita natin, magkakaroon tayo ng gifts. Ngayon, ano ba yung gifts mo? Dati, mahilig kang mag-chismis. Di ba? Ngayon, hindi na. Yung gifts na yun, sinishare ko tayo sa lilangan. Amen. Pero yung wisdom. Ayun po ba? Kasi gift of wisdom, gift of knowledge, gift of prophecy. Ngayon, nagpa-prophesy na yan. Yan po yung mga gifts. Gift of tongues, gift of interpretation of tongues. Sino po may nagtatangs na rito? O yung iba, hindi pa. Gifts po yan. Kasi yun po yung sinabi ng Bible. May gift po tayo sa bawat isang binigay sa atin. Gift of tongues, na nagsasalita ng iba't ibang Wika. gifts po yan. Kaya lang, yun lang po, pahapiw lang natin muna gagawin ngayon. Kunti na lang yung oras. Pang-apat. Yan. Ito po yung pang-apat, yung salvation. Siyempre, nang tinanggap mo ang Panginoon, binabalik ng sarili ng tagapagligtas, nagkaroon ka na. Kaligtasan. Ngayon, tatanungin ko sa inyo, yung paano kung nakakasiguro na ikaw ay ligtas? May mga pagsasabi bang, may mga yung assurance mo na ikaw talaga ay ligtas? May isang verse. O isang verse lang. Meron ba? John 3:16. Kasi mahalaga po ito. Dapat sa ating sarili, hindi nagkakawa po ito. Ang meron tayong benepisyo. Power, faithfulness, gift, salvation. Ang ating sarili, benepisyo yan para sa atin. Ngayon, bakit ba? Ano ba yung benepisyo ng salvation? Bakit ka ba? O kaya bakit mo sa iyong sarili na ano yung iyong pwedeng ipaglaban na ikaw talaga ay ligtas? Meron ba kayo ng Diyos? Tama yun. Isa po yun, John 3:16. Ano sinasabi ng John 3:16? Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lipunan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na alam na ang sino man sumampalataya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sino man sumampalataya sa Panginoon ay may buhay. Yan po yung benepisyo natin. Wala na po tayo, hindi na tayo mapupunta ng impyerno. Kasi alam natin, nasa ating sarili, meron tayong kaligtasan. Nananampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Kanina sinabi, di ba, by the blood of Jesus, di ba? Nilinis na tayo. Lahat ng ating mga sakit karamdaman, dinagdagan ng Panginoon. Tama yun. Kasi nga dito, yung kaligtasan, ipinigay na ng Panginoon eh. Magkaroon lang tayo ng assurance na tayo ay talagang ligtas na. Okay, meron pa ako. Tututong kami na 23 pa lang. 30 minutes, meron pa ako 7 minutes pa. Ako 30 minutes tayo. Okay, bayayain na tayo. Hindi po ako natin kasi mahaba po kasi kakaliwanan ko. Kasi napakaganda po ito. Para sa akin, dami ko po yung pinapanggit. Kahit sa amin, sa mga bata pa lang. Sabi ko, paano kung tinanggap ang Panginoon? Paano kung pupunta ng langit? Kayo, paano kung pupunta ng langit? Gusto niyo ba pupunta ng langit? Amen. Hindi ko ba? Lahat tayo. Ngayon, paano ka pupunta ng langit? Ano yung iyong gagawin? Hindi ka pwede pumunta ng langit kung wala kang ginagawa sa iyong buhay. Kailangan, ano ba ginagawa sa langit? Number 1, nagpupuli sa Panginoon. Amen. Yung kakantahan, parang ang walang, di ba, habang nagkakantahan, yung iba ay sasayaw yan, parang ito ay lilingalingalan. Sa langit po, gagawin natin, pagkakantahan, awitan puro. Ngayon, doon pa lang dapat, dito pa lang sa lupa, dapat train na tayo. Ano po ba? Kahit sabihin natin ang ating boses, ay hindi ganun maganda, ako po ay kumisan talaga, makikita niyo yung all time, kumakanta ako, pero yung boses ko ay medyo nakikita natin, narinig natin. Kumakanta ako dahil kinakantahan ko. Hindi ang tao. Kahit sabihin natin ang boses po natin ay
Pinili po tayo. Amen. Amen po ba? Basta lang. Sino po yung namimili rito ng mangga? Namimili ng mangga. Ngayon, pag bumibili ka pala ng mangga, ano yung pipiliin mo? Ito, maganda, malinis. Tapos inaamoy mo pa kung ito ay mabango. Tayo po ay pinili sa karamihan. Hindi ka pa pipiliin ka dahil sabihin natin, oy, bulok ito, may sira. Pipiliin ba yan? Pipiliin ba natin yan? Hindi. Siyempre, pipiliin natin yung mabango. Last 2 minutes pa. Pero nilagay ako. Ito na lang ay illustration. Pumipili tayo ng maganda. Ibig sabihin, yung mangga, example ko lang yung mangga, pag namili ka, kailangan makinis, aamin mo, mabango. Di po ba? Matapos kailangan matamis yun. Pagka kinain mo yung mangga at nakita mong maasim, hindi ka nakapuli, di ba? Di ka nabibili. Alam mo sa buhay natin, hindi natin pwedeng tawag dito, may tawag yan eh, hindi natin pwedeng lukuhin ng Lord. Nasa panlabas, makinis, maganda, mabango, pero yung buhay natin hindi. Hindi po nakukuha sa panlabas. Ang Lord ay tumitingin saan? Puso. Tinawag at pinili ka sa karamihan. Tinawag at pinili tayo. Hindi lang tayo lahat kami. Tayo lahat, pinili ng Panginoon. Maging, ako po ay Naiyak na. naiyak. Kasi po, mahalaga po yung buhay. Amen. Hindi pa pwedeng tinanggap mo ang Panginoon at walang mangyayari. Benepisyo kayo eh. Benepisyo. Sabi niya, benepisyo tayo. Ngayon, paano kung magkakaroon ng benepisyo? Sasabihin, wala sa literal, di ba? Hindi ba benepisyo ka pero ginagawa ko lang, ginagastos mo lang sa mga pinagsusugal ka lang. Ito ano sasabihin? Hindi ba yung mga tumatanggap? Hindi ko sasabihin, may tumatanggap sa rupiyan, may tinatanggap ka, bagas makikita mo, pinagsusugalan. Hindi ba nakakalis pa yan? Sa buhay po natin, ganun din. Binigyan po tayo ng Panginoon, benepisyo tayo. Medyo na-emotional ako. Nakuga na ako. Benepisyo tayo ng mga pangyarihan Diyos. Amen. Amen. Hindi ka po basta-basta. Amen. Pinili ka, pinili tayo ng Diyos. Gawin mo natin ito at yung narap. Amen po lang. Nawa sa pagkakasabi sa nagagaling ito, Amen. hindi po mawala ng kagulaan. Even sa buhay natin, dinugtog natin siya pinapagandang sa rin. Amen. Nakita po sa buhay natin. Amen. Ito po tayo, pagkakasabi po natin ito. Ito ay Amen. Panginoon, kami pinagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Alam po namin, ikaw yung makapangyarihan ng Diyos. Alam mo lahat ng bagay sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kilala mo kami, Panginoon. Kuminsan, may marami kaming naitatagong kasalanan o hindi nakalulugod na ginagawa namin sa iyong harapan, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, humingi po kami ng tawad. Lord, we ask for forgiveness, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Tulad ng aming pinag-aaralan, nais mo kami na maging tunay na talagang anak mo, Panginoon. Dahil kami, tinanggap ka namin bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Lord, magawa po namin yung plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, according to your purpose and plan, Panginoon. Lord, pagpalain mo yung bawat isa sa mahal ng Panginoon, sa bawat tahanan, bawat lugar na kanilang tinalalagyan. Lord, ikaw po yung umuusap sa kanila. Na sa bawat lugar, Panginoon, ng aming pinupuntahan o kanilang nila pinalalagyan, Lord, maging ilaw at asin, Panginoon. Makita na ikaw ang Diyos na mga kapangyarihan na nagbabago ng buhay, Panginoon. Naniniwala po kami isang araw, Lord, masasalamatan kanila dahil yung kanilang buhay ay naging pagpapala po sa ikaw. Lord, maraming salamat po sa iyo po na pupuri. Salamat sa mga sa pangalan ng Jesus. Ang lahat po ay magsabi